Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Thank you, Lord. We give you praise, God. We honor you and we love you. Thank you so much, Lord, for your goodness. Thank you for your welfare. Thank you, Lord, for your loving kindness for us, your people. We give you all the praises and all the adoration and all the thanksgiving, oh Lord. Thank you so much for your great love, for your mercy, for your goodness, for your abundance in our lives, Lord. We worship you. We love you. We love you, Jesus. We love you, Lord. Thank you for saving us. Thank you, Lord, for giving us new life. And we acknowledge the Holy Spirit in our midst. We worship you, Lord. We love you. And today, O Lord, we declare your goodness. We declare your abundance upon us, Lord. Thank you so much, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ngayong umaga, O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong matinding kabutihan, matinding pagpapala sa aming buhay. Salamat, O Diyos, ngayong umaga. Ipagkaloob mo sa amin ang kaalaman, ng karunungan mula sa iyong salita, na ipamuhay po namin at makita sa aming buhay, inwardly and outwardly, the goodness of the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Today, we love you and we bless your name, Lord. Thank you so much for your loving presence. Thank you for your word, Lord. Thank you for your message to us, oh God. We bless your name. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong kabutihan. Binabalik namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Bago ka po, sabi mo sa katabi mo, sa harap mo, sa bawat isa, sabi mo, ang kasaganaan ng Panginoon ay sumayo. Masaganang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa iyong buhay. Praise the Lord. Isang masaganang umaga, maginhawang umaga, masayang umaga sa bawat isa. Amen? Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. Purihin ang Panginoon. Ang kabutihan, ang kaginhawaan at ang kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Salamat ngayong umaga. Purihin ang Diyos. Sa pasimula po ng taon, ako po ay nanalangin sa Diyos at sinabi ko sa Panginoon, ano yung word na nais mong ibigay sa amin na doon kami magpo-focus. And God gave me a simple word, and that is the word abundance. Pagkasabi sa katabi mo, abundance. Today, I will preach on this subject about living in God's abundance. Mamuhay tayo doon sa kasaganaan ng Panginoon. God's way, mga kapatid, God's way, not man's way. Ang paraan ng tao nauubos, ang paraan ng tao nawawala, ang paraan ng tao hindi nagtatagal. Ngunit ang paraan ng Diyos, ito ay nagtatagal at ito ay nananatili. Purihin ang Panginoon. Doon tayo sa paraan ng Diyos, doon tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. Ang nais ng Diyos ay pagpalain, ang nais ng Diyos paunlarin, ang nais ng Diyos yung kanyang plano mangyari sa iyo. God said, "For I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you." The word prosper and abundance is the same. Po, yung kaginawaan, kasaganaan, yun po ang nais ng Panginoon. At balikan po natin yung word na binigay ng Panginoon, Psalm 65, verse 11. It says, "You, it is the Lord, God crowned the year with His goodness." It's about your goodness, the goodness of God, ang kabutihan ng Diyos. And your paths, the paths of God, drip with abundance.
Mga kapatid, i-declare po natin ito sa ating buhay. This is the word that God has given to us, na nais ng Diyos na mag-focus tayo. At binabanggit po natin lagi na anumang bagay na i-declare mo, anumang bagay na sabihin mo, based on Job 22:28, you shall declare a thing and it shall be established in your life, and the light of God will shine upon you. Kaya napaka-importante, napakahalaga ng ating confession, ng ating pagpapahayag. 2 Corinthians chapter 4, verse 13, since we have the same faith, it is written, they believe and therefore they spoke. So with us, we believe and therefore we speak. Anumang bagay na pinaniniwalaan natin, sabihin natin. Kung naniwala tayo ng Diyos mayaman, ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan, i-confess natin yun sa buhay natin. Because the Bible says, God crowns the year. It is not just the year na lumipas sa atin. It is every year. Pakisabi sa katabi mo, it is every year. Ito'y bawat taon ng Diyos ay nagbibigay ng kanyang kabutihan. At bawat taon ipinapakita ng Diyos na ang kanyang mga daan ay dinadaluyan, no? Actually, the word drip, patak lang yan eh. No? Drip, patak lang. Pero sa Diyos, yung patak ay pagbaha. Ayan. Masaganang pagpapala, yung patak sa Diyos. Pagdaloy ito ng kabutihan, ng kasaganaan ng Panginoon sa ating buhay. Now listen carefully mga kapatid, the word goodness in that verse in Hebrew is tov, na ang ibig sabihin welfare, prosperity, wealth, favor, happiness. That is the goodness of God. He crowned the year with His goodness. He crowned the year with His welfare, with His prosperity, with His wealth, with His favor, with happiness. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Mabuting Diyos na nais niya yung kabutihan sa bawat isa. Nais niya yung kaginawaan sa iyo. Nais niya yung kayamanan niya maranasan mo. Nais niya yung favor niya may pamuhay mo araw-araw. Nais niya masaya ka araw-araw. That is the goodness of God. And again, the word abundance in Hebrew is lishen, na ang ibig sabihin overflowing of blessings, richness, plenty, prosperity, joyfulness. It is an overflowing blessing of God. Amen? Gusto niyo ba yan? Nais ba natin yon? Yan ang nais ng Panginoon ay pamuhay natin. Yung nag-overflow tayo sa pagpapala ng Diyos. Nag-overflow ka sa kayamanan ng Diyos, doon sa karangyaan ng Panginoon, doon sa kaginawaan, doon sa kagalakan ng buhay. And you know, one of the name of God is El Shaddai, meaning He is the God of more than enough. He is the God of abundance. That is one of the name of God. One of the names for God is El Shaddai. Ang daming pangalan ng Panginoon. In fact, He is Emmanuel, God who is with us. And He is more than enough. And God is overflowing. Nag-overflow siya sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kagalakan, sa kanyang kabutihan sa atin. He is the God of abundance. Amen? Naniniwala tayo ng Diyos ay Diyos ng kasaganaan. At kung ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mayaman na Diyos, ang nais niya, ang mga anak niya ay guminhawa ang buhay. Umangat ang buhay. Yun ang nais ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga anak, sa mga sumasampalataya. Because He is the God of more than enough. And the other version of that, in the New Life Version, it says, you crown the year with your good gifts. He crowned the year. In fact, He surrounded the year. He encircled the year with His good gifts. Every day si Lord, meron siyang mabuting regalo. Meron siyang kabutihan na nais niya, maranasan mo. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos eh. Sino rito anak ng Diyos magsabi ng amen? Sino rito sumasampalataya sa Diyos magsabi ng amen? Because you believe in God, therefore, you need to speak. You need to say it and confess the goodness of God. And because we are the sons of God, we are sons and daughters of God, alam natin naman, di ba, na kapag ang magulang, no, nakita niya mga anak niya, gusto niya mga anak niya masaya, gusto niya mga anak niya maginhawa. Walang magulang na nagnais ng kahirapan at kalungkutan sa kanyang mga anak. Right?
Nais ng magulang, nais ng tatay, ni nanay, na kanyang mga anak masaya, maginhawa ang buhay. Walang magulang na nag-isip ng masama sa kanyang mga anak. And yun ang Diyos. Ipinapakita ng Diyos na siya yung ating Ama na nasa langit. That we are the extension of the kingdom of God. Amen? And God is so rich, so powerful. And He wants us to be the extension of His goodness. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya nga, He crowned the year with His good gifts. And there is more than enough where you have been. Merong more than enough. Merong higit na pagpapala. Higit na kagandahan ng buhay. Higit na kasaganaan at kaginhawaan kung saan man naroroon ng Diyos. Kaya nga yung nais niya, sumunod lang tayo sa Kanya. Sumampalataya tayo sa Kanya, sumunod lamang tayo sa Kanya. And in the other translation of that word, Psalm 65 verse 11, in God's words translation, it says, you crown the year with your goodness. Okay? Kaya hina-highlight po natin to. Ang ganda ng Psalm 65 verse 11. We must believe it and confess it, that God crowned the year with His goodness. Ang Diyos mabuti. Amen? Walang kasamaan sa Diyos. Hindi nag-iisip ang Diyos ng masama sa atin. Na kapag ikaw nagkasakit ka, nagkaroon ka ng problema, sasabihin ng iba, galing sa Diyos yan. No, hindi. Ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Hindi siya nagbibigay ng karamdaman. In fact, ang nais ng Diyos sa iyo, kabutihan, umapaw sa iyo ang kanyang kabutihan, umapaw sa iyo yung kanyang kalooban. Yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Amen? Buhay ang Diyos. Makapangyarihan. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ay espiritu at katotohanan. Hindi siya nakikita ng mata, hindi siya nahawakan ng kamay, hindi siya binubuhat. Bakit? Siya kasi ang bumubuhat sa atin. Amen? Ang Diyos ay buhay, nagmamahal sa atin. And of course, the Bible says, you crown the year with your goodness and richness. Take note of that. Richness overflows wherever you are. Yung kaginawaan, yung kayamanan, yung masaganang buhay nag-overflow sa Kanya kahit saan siya pumunta. Kaya kahit anong mangyari, sumampalataya ka sa Kanya, sunod ka lang sa Kanya. Bakit? Kasi merong overflowing ng goodness at pagpapala sa Kanya. You see, abundance is an overflowing blessing of God. Umaapaw sa Kanya ang kasaganaan. Matindi ang Panginoon. Matindi ang Diyos. Sa loob ng 37 taon ng paglilingkod ko sa Kanya, nakilala ko ang Diyos na ang Diyos mabuti. Amen? Hindi siya nag-iisip ng masama. Gusto niya lahat kabutihan sa iyo. Hindi niya nais na maging malungkot ka. Hindi niya nais na maghirap ka sa buhay na para bang ikaw ay tuwing Pasko ay namamasko. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng pamasko. Hindi ikaw nangihingi. Ikaw ang ulo. Hindi ikaw ang buntot. Yun ang nais ng Panginoon, maging extension ka ng Kanyang kabutihan. At ang Panginoong Jesus ay nagsabi rin sa atin, John chapter 10 verse 10, binabalikan po natin to para ma-refresh kayo mga kapatid. Kasi kailangan natin ng refreshment. Kailangan natin talaga ma-refresh yung thinking natin. Na hindi tayo maging utak mahirap, utak kawawa, utak miserable. Kundi yung isip natin, yung kaisipan po natin ay laging nakatuon sa Diyos na ang Diyos ay nagbibigay ng kasaganan at kabutihan. Amen? And the Bible says, in the expanded Bible, it says, a thief comes only to steal and kill and destroy. Ganon ang diablo. Naparito siya para magnakaw, para sirain ka, wasakin ang buhay mo. But Jesus said, I came to give life, that they might have life. Life in all its fullness. It is abundance. Can we give God the praise? 3 times binanggit niya yung life, to give life, that they might have life. That is the Zoe life, the life of God, the fullness of life. Life in all its fullness, it is abundance. And the other version of that in John chapter 10 verse 10, New King James Version, dami nating Biblia. No, lagi tayong nag-expound ng Bible kasi we need to amplify the Word of God. Magkaroon talaga ng pagliliwanag sa atin ng salita ng Panginoon. Sabi ni Jesus, sabi ni Lord, sabi ng ating Panginoon, sabi ng ating Shepherd, sabi ng the Lord, the self-existent one, the covenant-keeping God. He said, I have come. By the way, He is the El Shaddai of the Old Testament, Jesus in the New Testament. He is Jehovah, Yahweh in the Old Covenant. He is Jesus Christ in the New Testament. And that is
the Lord. He is our Jesus. He is our Lord and Savior. He said, I have come that they may have life and they may have it more abundantly. In the old covenant, it is just abundance. In the new covenant, it is a double portion of abundance. He said, more abundantly. Masaganang masagana. The word more abundantly in Greek is perisotron, no? Kapag abundance lang, it is perisos, pero because there is the word more, it is perisotron in Greek na ang ibig sabihin more than over and above. It is more than. Over and above na nga, it is more than pa. Do you get it? Nagets natin? No? Over and above na nga, pero more than pa doon sa over and above. It is exceedingly abundantly, but it is more than exceedingly abundantly. Twofold. Double portion. Nung dumating ang Panginoong Jesus, when Jesus came, He gave us life, a twofold life of blessings. Twofold dito, mga kapatid. Exceedingly abundant, more than exceedingly abundant. More than extraordinary. Extraordinary na nga, and yet it is more than extraordinary. Do you get it? This is Jesus. The reason why Jesus came to give us life and to have it more. And I pray that the Lord will open your understanding, that He will give you the eyes, that the eyes of your understanding be enlightened, for you to know Jesus, that there is more in Jesus Christ. More abundantly, more than extraordinary, much more than all, more than superior. Superior na nga, and yet it says more superior and excellent. It is beyond in measure, but it is more than beyond in measure. It is super abundant in quality. Super abundant. Can we give Him the praise? You see, it is God's abundance in Christ. I want you to be refreshed. I want you to focus more on His abundance. It is God's way. God's abundance. Yung kasaganaan ng Panginoon. Now, this abundance, this is an overflowing life. Remember? No, yung abundance na yan ni Jesus na binibigay niya, this is an overflowing life. It is an overcoming life. Ito'y matagumpay na buhay. It is a joyful life. Masayang buhay. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, masayang buhay ito. Praise the Lord. Masayang buhay ito. Na talaga namang sana guminhawa yung mukha natin, no? Na lagi tayo nakangiti, hindi parang lagi tayo nakasimangot. Dapat ang mukha natin parang ubas, hindi yung palakang pasas, di ba? Kasi yung parang pasas di ba? Na parang lukot na lukot Hindi, sabihin mo sa katabi mo, hindi yan ang nais ng Panginoon sa'yo. Nais ng Panginoon sa'yo, maging masaya ka. Maging maligaya ka, di ba? Na ang mga mata mo nagliliwanag. Praise the Lord for that. Because we serve the living God. Buhay ang Diyos natin. Amen? Buhay ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi matigas ang iyong kalooban, hindi matigas ang puso mo. Alam niyo ba kaya maraming tao matigas ang puso, matigas ang kalooban? Kasi matigas din yung sinasamba nila. Agree? Pag ang sinasamba mo kahoy na matigas, bato na matigas, nagkakaroon ka ng tinatawag na matigas na kalooban, nagiging pusong bato yung iba. Pero kapag ang Diyos na sinasamba mo, Diyos na mapagmahal, Diyos ng pag-ibig, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, Diyos na pinagmumula ng lahat ng pagpapala, masaya ang buhay. Di ba? Malambot ang kalooban. Siya yung Diyos na nagsasabing, alisin ko yung pusong matigas, yung pusong bato. Siya yung Diyos na nagsasabing, bibigyan kita ng pusong laman, pusong malambot, pusong punong-puno ng pagmamahal, pusong masaya at maligaya. Amen? Can we give Him the praise? Just want you to understand this, mga kapatid. God is the God of goodness. Mabuti ang Diyos. Mabuti siya sa atin. You see, it is a purpose-filled life. Siya yung Diyos na nagbibigay ng purpose sa'yo, ng direksyon sa buhay natin. And a satisfying life. He wants you to be satisfied with Him. Our satisfaction with Him is with Him. Amen?
Siya yung satisfaction natin. Actually, ang puso ng tao, merong malaking butas yan. No? Parang merong vacuum na talagang, kumbaga gusto niya higupin lahat ng mga bagay ng mundo. Kahit na makuha ng isang tao lahat ng bagay ng mundo, what shall it profit? Ano mapapalang tao kung wala naman sa kanyang Panginoon? Kasi ang Panginoon lamang ang nagpupuno doon sa vacuum na yon. Siya ang nagbibigay ng kasapatan, ng satisfaction, ng kagandahan, ng masayang buhay. Amen? Come on, give Him the praise. Give Him the honor and thanksgiving. And He wants us to have this faith-filled life. Ipamuhay natin ito, mga kapatid. This is abundant life. Galing kay Jesus, galing kay Lord. Today, we are either being overwhelmed by the deception of the enemy. Na pwedeng nandito ka pero parang sa'yo sa iba lang yan, hindi sa akin. Maybe somehow merong deception ng kaaway sa'yo. Or maybe you are overwhelmed by the word of the Lord. That God is the God of abundance. Dalawa lang ng tao sa church. Yung sumasampalataya talaga, namumuhay para sa Kanya. At yung nakikinig lamang. Na pwedeng na-encourage pero paglabas, tapos na. Mga kapatid, bakit natin to inuulit? There is power in repetition. The reason why we continue to watch television or movies and may mga commercials, no, for us to be reminded ano yung bibilin mo. But for us na maipahagi sa atin, maipahayag sa iyong salita ng Panginoon, for you to receive this in your spirit, mag-sink in saya. Ito ang nais ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito gusto ng Diyos saya. Gusto ng Diyos na talagang ikaw maranasan mo to Kasi pinili ka ng Panginoon bago pa man ang sanglibutan ito para ikaw ay magtamasa, mag-enjoy ka sa kabutihan ng Panginoon. And He saved us for the purpose of receiving and experiencing the goodness of God. He wants us to live according to His goodness. So the question today is this, mga kapatid. Are we living in the abundance that God wants for us? Tayo ba ay namumuhay doon sa masaganang buhay, masayang buhay, maginhawang buhay na nais ng Diyos sa atin? No, yun ang nais ng Panginoon sa atin. So tingnan natin yan para higit nating maunawaan. Kasi po pwedeng naririnig mo to, na-excite ka, pero after this, pag-uwi, throughout the week, ano na ba yung direction na binibigay ng Panginoon sa atin? We prayed for this. We asked God for the word that He wants us to focus on. And that is the word abundance. God's abundance. So let us see and know what God is saying to us. Isaiah 55 verse 2. It says, why do you spend money for what is not bread? Bakit mo ginugugol ang pera mo sa hindi naman pagkain? And your wages for what does not satisfy? And God said, listen carefully to me. Now, listen, mga kapatid. Listen carefully to what God is saying. He said, eat what is good and let your soul delight in abundance. Pastor, narinig ko na yan Pastor, alam ko na yan Is your soul delight in abundance? What is your soul? The soul speaks of your mind, of your will, of your emotion. Are you experiencing the abundance of God? Nararanasan mo ba ang kasaganaan ng Panginoon sa iyong kaisipan? Ang kaisipan mo ba dumaranas ng kasaganaan ng Panginoon? Ang iyong kalooban ba napupuno ng kabutihan ng Diyos? Ang iyong emotion ay napupuno ng nais ng Panginoon, ng kabutihan ng Diyos. Kasi may dalawang klase ng emotion Negative, hatred, anger, unforgiveness. Or, do you have this emotion of love, of joy, of peace, of goodness, of faithfulness, of the fruit of the Holy Spirit, of kindness, of patience, of peace, gentleness? You see, God wants your soul, meaning your inner being, to delight in His abundance. It's about your inward life.
Kasi kapag ang inward life mo, ang isip mo nag-grow, emotion mo nag-grow, lahat ng bagay susunod na lamang. But if your mind is not growing, you still have that mind of being a victim, a poor guy, a miserable person. Kahit na magdiwang pa tayo ng bagong taon, your life will be still the same. Ito nakikita natin sa ibang tao. Hindi ito nais ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, ang nais ng Diyos, maginhawang kaisipan, masayang kalooban, emosyon na lumalago. Amen? Can we give God the praise? So it says, listen carefully to me, and eat what is good, and your soul delight itself in abundance. Now, the word listen carefully, in Hebrew is Shema, Shema. Sabihin natin, Shema, Shema. Ayan. Now, bakit tayo babalik sa Hebrew word? Kasi ang Old Testament ay nasulat sa Hebrew. Ang New Testament ay nasulat sa Greek. So binabalikan natin yung totoong ibig sabihin ng binabanggit o sinasabi ng Panginoon. Now, the word Shema, Shema, no, talagang ito ay double presentation ng kanyang word. Talagang inuulit niya. When God said, listen carefully to me, He wants you to pay attention. He wants you to listen attentively. Shema, Shema, meaning hear and listen carefully to me, that you may obey me completely. Di ba? Na kapag ikaw, makita mo yung tinatawag na porsigido ka na yung tao makinig sa'yo, talagang makinig ka. Ganon eh. Para maintindihan mo, makinig ka mabuti. Kaya ang teacher ko nung araw no? Talagang love na love ko yung teacher ko Teacher ko ng grade 2, nagkikita pa kami sa reunion namin. Teacher ko ng grade 6, nagkikita kami. Bakit? Kasi sila yung talagang porsigido, makinig ka para matuto ka. Makinig ka para maintindihan mo, para sumunod ka. Kasi merong nakikinig pero hindi niya naiintindihan at dahil doon, hindi siya sumusunod. At kapag hindi siya sumusunod, hindi niya nararanasan. Kaya kami yung klase namin noon, pilot class kami. Ibig sabihin, kami yung mga the best na mga estudyante. Na talagang ginaguide kami. Kasi kami yung, pagka nagsalita si teacher, talagang yung mata namin nakatuon, yung tenga namin nakatuon. Yun ang nais ni Lord sa'yo. Yun ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Talagang kapag ka nakikinig ka ng salita ng Panginoon, nakikinig ka ng Word of God, God is saying, listen carefully, Shema, Shema. Kapag hindi ka nakinig ng mabuti, Shama, Shama ang mangyayari sa'yo. Sino gusto ng Shama, Shama? Ayaw natin ang kasama sa buhay natin, right? God wants you to listen carefully. Kaya, Shema, Shema, meaning hear and listen carefully to me that you may obey me completely. In other words, it is to hear intelligently with the implication of complete obedience. Pakisabi sa katabi mo, complete obedience. Yung talagang kompletong pagsunod. Kasi pag hindi ka talaga sumunod, alam na itis, hindi na kailangang i-memorize, magiging masama ang buhay. Shama, Shama ang buhay. Kapag hindi ka talaga nakinig at hindi mo nasunod ang sinasabi ng Panginoon. Kaya throughout the years, talaga nag-observe ako sa buhay ng mga tao. Alam nyo, ako, kahit anong bata ako, hindi ako natutong mainggit sa aking mga kapatid, sa aking kapwa. Hindi ako natutong mainggit. Natutuwa ako kapag ang isang tao umuunlad, gumaganda ang buhay. Tuwan-tuwa ako. Lalo na rito, makita ko maganda ang buhay nyo, o mga tambuhay nyo, tapos nakakapag-abroad kayo, nakakapag-travel kayo, tuwan-tuwa ako doon, masaya ako doon. Amen? Masaya ako doon, mga kapatid. At si Pastor, hindi po siya naghihintay ng regalo. Huwag niyo ako regaluhan. Regalo niyo na sa akin na gumanda ang buhay niya. Regalo niyo sa akin. Regalo niyo sa akin na masaya ang pamilya niyo. Bakit? Kasi pag hindi masaya ang pamilya niyo, nag-aaway ang pamilya niyo, magulo ang pamilya niyo, apektado si Pastor. Dumadami yung wrinkles. Nalulungkot ako kasi gusto ko bawat pamilya masaya. Yun ang nais ko. Kaya hindi ako after sa regalo. Huwag niyo akong bigyan ng regalo.
Huwag niyong bigyan si pastor ng pakimkim o holy hands na may nakaipit doon na, no, don't give that to me. Ang nais ko lang maging masaya kayo, maging maunlad kayo. Amen? At parangalan ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Purihin ang Panginoon. And when we do that, when we obey completely or listen carefully, then we will eat what is good. Kakainin mo kung ano yung mabuti. And your soul will delight itself in abundance. No? Tingnan natin yung word na good. The word good in Hebrew is tov. Na ang ibig sabihin, it is an excellent of its kind. When God said, eat what is good, God is saying, eat the excellent of its kind. Yung talagang kakain ka ng excellent, pinaka-the best. You will eat the best of the land because of your willingness, because of your obedience to Him. It will be pleasant and beneficial for your well-being. Imagine, magiging malusog ka. Spiritually, mentally, emotionally, physically. It will be beneficial for your well-being. Amen? You will eat what is good when you listen carefully, when you obey completely to Him. And the word abundance, sabi niya, your soul will delight itself in abundance. The same word, the same Hebrew word. Actually, maraming word ang abundance sa Hebrew, pero ang pinaka-the best itong dishen, meaning overflowing. You will experience the overflowing of blessings, of richness, of plenty, of prosperity, and joyfulness. You will experience that. That is the result of listening carefully, Shema to God. Amen? And abundance, it is the state of having more than enough, overflowing inwardly in your inner being, in your spiritual life. The blessings of God, the abundance of God begins in our spiritual life. Nang yung spiritual life lumalago, nag-grow ka spiritually. No? Mentally nag-grow ka, emotionally nag-grow ka kay Lord. You have that positive emotion. You don't dwell in the negative emotion. May mga tao, until today, no? Nasa negative emotion pa. Until today, unforgiveness pa rin yung nandun pa rin sa kanila unforgiveness. Unforgiving pa rin sila, naroon pa rin yung bitterness, naroon pa rin yung tinatawag na pain of the past. You cannot live in the present and focus on the future when you are still dwelling in the past. Walang kinabukasan sa nakalipas. Amen? So God wants you to live in the presence with His abundance, focusing on God's goodness. Praise the Lord. And it will become outward in our status in life. Again, the question is, how do we live in God's abundance? Paano tayo mamumuhay sa kasaganaan ng Diyos? In Isaiah chapter 55 verse 3, binigyan tayo ni Lord ng clue. Binigyan tayo ng word. Isaiah 52, 55 verse 2, Isaiah 55 verse 3, He said, incline your ear. Inulit niya, incline your ear, come to me, hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Now, the word incline, come, and hear, these words suggest continuous action. Continuous action to mga kapatid. Laging present ito. Yung word niya nasa present tense, wala yan sa past tense. Kasi walang kinabukasan sa past tense. We use past tense just for, kumbaga parang reference lamang. But we need to live in the present life. The word incline, come, and hear suggests continuous action. Present tense yan, mga kapatid. So, paano tayo mamumuhay sa kabutihan at kasaganaan ng Panginoon? Una, incline your ear. In other words, submit yourself to God continuously. Submit to God. Pasakop mo ang buhay mo sa Diyos. Ang Diyos ang sumakop ng iyong buhay. At ang pagsakop ng Diyos, ang pamamahala ng Diyos sa iyong buhay, dapat ito ay
tuloy, 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 tuloy. Ang buhay kay Lord, tuloy, 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 tuloy. Bakit? Kasi kapag ikaw ay tuloy, 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 paganda ng paganda ng paganda ng paganda ang buhay. Pabuti ng 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 pabuti ang buhay. Pasagana ng pasagana ng pasagana ng pasagana ng pasagana ng pasagana ng pasagana ang buhay. So, in other words, first that you must do in order for you to live in abundance, submit, ipasakop mo ang sarili sa Diyos ng tuloy-tuloy. Submit yourself to God continuously. Isaiah 55 verse 3, unang sentence, God said, incline your ear. The word incline in Hebrew is neita, na ang ibig sabihin to turn yourself and submit to God continuously. Turn yourself to God. Pasakop ang buhay mo sa Diyos. Ipalalim ang buhay mo sa authority ng Diyos. Ang Diyos ang dapat namamahala sa iyo. Hindi ang tao. Hindi ang sino man. Hindi yung nagkaperang isang tao, sunod-sunod ka doon sa tao na yun para kang mukhang kawawa. No, hindi yan ang nais ng Diyos sa iyo. Hindi pag nakakita ka ng artista, para bang ikaw ay parang, uy, artista! Sunod-sunod ka sa artista, gusto mo ginagaya mong artista, hindi yan ang nais ng Diyos sa iyo. Ang nais ng Diyos, sumunod ka sa Panginoon, gayahin mo ang Panginoon. Bakit? Kasi mayaman siya. Siya ang Diyos ng kasaganahan. You see, turn yourself and submit to God. James chapter 4 verse 7, the Bible says, in the Amplified, it says, submit to the authority of God. Kapatid, kung nais mo ng maginhawang buhay, mamuhay ka sa masaganang buhay, unang-una, ipasakop mo ang sarili mo. Ipasakop mo ang kalooban mo sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, no? Anak na siya ng Diyos. Dumating siya sa punto na doon sa Garden of Gethsemane, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So in short, ipinasakop niya ang kanyang kalooban sa Diyos. Ipasakop mo yung kalooban sa Diyos. For you to delight in abundance, in God's goodness, no? Submit your soul, meaning your mind, your will, your emotion to God. Ilalim mo yung kalooban mo sa Panginoon. Minsan sa mga pagdaan natin sa buhay nito, sa journey life natin, minsan parang hindi ayos ang takbo ng buhay, parang maraming problema, maraming atake. Kung kailan ka pa naging Christian, kung kailan ka pa naging born again, kung kailan ka pa naging follower ni Lord, ang daming atake sa'yo. Pero yun po mga kapatid, mamaya maintindihan nyo bakit. Kasi nais ni Lord maging strong ka sa pananampalataya sa Kanya. So the first thing, in order for you, in order for us to live in abundance, submit to the authority of God, resist the devil. No? Resist mo siya, labanan mong diablo, stand firm against him, and he will flee from you. When you submit yourself to God, you put on the whole armor of God. You geared your ways with truth, yung righteousness nasa iyo, yung peace, you shod your feet with the gospel of peace. You put on the shield of faith, no? Yung panangga ng pananampalataya laban sa mga nagliliyab na suligi o mga palaso ng kaaway. And then the helmet of salvation and the sword of the Spirit. So, in other words, suot mo sa buhay mo yung katotohanan, yung katubiran, yung kapayapaan, yung pananampalataya, yung kaligtasan, yung salita ng Diyos nasa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Diyos. At kapag nagpasakop ka sa Diyos, then you will resist the devil. You will command the devil to go away from you. Aalis siya. Because you stand firm in the truth. You stand firm against him. He will flee from you. So una, upang ikaw ay mamuhay, mga kapatid, this is life. This is God wants for you. Mamuhay ka sa kanyang kabutihan, sa kanyang kasaganaan. Una, pasakop ka lang sa Panginoon. Pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo, pasakop tayo sa Panginoon. Submit to God. Submit tayo kay Lord. Amen? Can you give Him the praise? Pangalawa, serve God wholeheartedly. No? Paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso. Isaiah 55 verse 3, letter B. God said, come to me. When Jesus said, come to me, all of you are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Na kanina yung rest? Na kay Jesus.
Bakit sinasabi rito ni Lord? God said, come to me. Lapit kayo sa akin. Ano ibig sabihin ng come? The word come in Hebrew is shalak, meaning to move forward and walk with God. This is life. You move forward, you walk with God. Being in the presence of God. It really means to serve God and be in agreement with Him. Ang buhay kay Lord hindi paatras. Nakakita na ba kayo ng eroplanong umaatras? Siguro tinutulak sila. Pero sa himpapawid, nakakita na kayo ng eroplanong umaatras? Walang eroplanong umaatras kasi ang purpose ng eroplano puro pasulong, to move forward. That is the purpose of God for us as well. To move forward, to walk with God. When God said, come to me, let us move forward. Walk with me. Be with me. In other words, it means to remain in the atmosphere of God's presence. Manatili ka doon sa atmosphere ng presence ni Lord. When you are in the presence of God, you are protected. You are covered. When you go away from the presence of God, when you don't go to God, to walk with God, to be in His presence, then danger yun, mga kapatid. Mapanganib na buhay yan. Kasi ang gusto lang ng Diyos sa'yo, maging masaya ka. Amen? Pakatapi kang katabi mo, nais ni Lord, maging masaya ka. Praise the Lord. Maging masaya lang tayo. You see, sabi ng Amos chapter 3, in verse 3 in the Amplified Bible, do walk together except they make an appointment. Ang dalawa ba ay lalakad kung wala silang appointment at hindi sila nagkasundo? Pupunta ba ang dalawa sa church kung hindi sila nagsabi na, o punta tayo sa church at nagkasundo sila na pumunta sa church? Right? Agree? Walang dalawang tao na sasama, lalakad ng pasulong na hindi sila nagkaroon ng pag-uusap o nagkaroon ng appointment at nagkaroon ng agreement. Right? Same with God. When God said, come to me, make an appointment with me, walk with me, remain in my presence. Kasi pag ginawa natin yon, then we will experience the abundant life. Walang nakasama si Lord. Naghihirap ang buhay. Tinulungan ni Lord. Pwede sabihin ng iba, paano yung mga apostol? Di ba, pinatay sila, pinahirapan sila. But you know, spiritually, deep inside, they are growing in their relationship with the Lord. Sa katotohanan, wala silang pangangailangan na hindi tinugunan ng Panginoon. Of course, dumating sa kanila yung kamatayan because the Bible says, it is appointed to man once to die and after that, judgment. Yun na yung oras nila eh. Pero tayo, habang wala pa yung oras natin, hindi pa panahon ng appointment natin, move forward with God. Amen? Pakisabi sa katabi mo, serve Him wholeheartedly. Paglingkuran natin siya ng buong puso. Pagkasama mo siya, no, ang iyong isipan, ang iyong puso, buong buo sa Kanya. God wants whole heart, buong puso, hindi half-hearted person. Gusto niya buo. Paglingkuran mo siya ng buong puso. Pangatlo, sincerely obey God completely. If you want to live in abundance, in God's abundance, be sincere in your obedience to God completely. Sundin mo ang Diyos ng lubusan. Complete obedience. Buong pagsunod. Walang percentage, hindi pwedeng 90% Lord, susunod ako sa'yo. God wants 100% na pagsunod sa Kanya. Isaiah 55 verse 3, third sentence, God said, hear and your soul shall live. Makinig ka at ang iyong kaluluwa o ikaw ay mabubuhay. The word hear in Hebrew is, again, shema. Shema meaning to listen sincerely and be obedient completely. When God said, Shema, hear, listen, He wants you to listen carefully, sincerely, and obedient completely.
At kapag ginawa natin yan, na talaga namang tayo ay nagpasakop sa Panginoon, tayo ay naglingkod sa Panginoon ng buong puso, at tayo ay talagang sumunod sa Kanya nang walang pag-aalinlangan, then God will give us abundance. In other words, you will live in abundance. Amen? Mamumuhay ka ng masagana. Mamumuhay ka ng masaya. And this kasaganaan, itong abundance begins in our spirit, in our mind, in our will, and our emotion. And it says, your soul shall live. Your soul shall live. Now, the word live in Hebrew is kaya. Sabihin natin, kaya. Kaya mo na. Kaya mo nang mamuhay sa isang mabuting buhay. Kapag ikaw nagpapasakop sa Panginoon, kapag ikaw naglilingkod ng buong puso sa Kanya, sumusunod ka ng lubusan, kaya mo na. Amen? The word kaya, meaning you will be revived from sickness and diseases. Pagagalingin ka, bubuhayin ka ng Panginoon mula sa sakit at karamdaman. You will be restored to life and health. I-restore ka ng Panginoon sa isang buhay na malusog. Pinagaling na buhay. You will remain strong and alive for Him. Your soul shall live. You will live. You will remain strong and alive. You will live prosperously. And you will remain in God's abundance. Amen. See, bakit natin to dinidig? Bakit natin to ini-expound? For you to understand. Maintindihan natin. Maliwanagan tayo. Na kapag ka ikaw ay nag-incline ng iyong tenga, no? You come to Him. You hear. In other words, you submit yourself to Him continuously. You serve Him wholeheartedly, and you sincerely obey Him completely. Then you shall live. Your soul will live. Ang kaluluwa mo mabubuhay. In other words, you will revive. You will be restored to life. You will remain strong. You will live in prosperity. God's way, not man's way. You will remain in abundance. Yun ang nais ni Lord. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Napakahalaga, mga kapatid, ng pagsunod, paglilingkod sa Diyos. No? Napakahalaga noon. Napakahalaga na tayo ay nagpasakop, naglingkod sa Panginoon, at tayo ay sumunod sa Kanya. At anong pangako ng Panginoon? Isaiah 55, verse 3. Second sentence. Sabi niya, I will make an everlasting covenant with you. Gagawa ang Diyos ng everlasting covenant. Mga kapatid, this is everlasting. This is eternal covenant. When you are in God's covenant, wow! You will experience the faithful mercies promise shown to David. Mararanasan mo yung kahabagan ng Diyos, yung pangako ng Diyos na binigay niya rin kay David. Bakit si David mayroong covenant kay Lord? And we have covenant kay God sa ating Panginoon dahil kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sila yung ating mga ninuno sa pananampalataya. And because of David. Now, tingnan natin, no? Kapag tayo ay talagang nagpasakop sa Panginoon, naglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, then God will bind Himself in an unbreakable oath. Ang Diyos, itatali niya ang Kanyang sarili sa isang oath na hindi nasisira. Na ikaw ay gagawa niya ng kabutihan, ikaw ay pagkakalooban niya ng kahabagan, susundan ka ng pagpapala ng Diyos all throughout your days. And you will dwell in the house of the Lord forever. Tingnan natin yon. Tingnan natin kung ano ginawa ng Panginoon kay David. Tingnan natin kung paano niya naranasan ng kabutihan ng Panginoon. Bakit? Kasi si David nagpasakop sa Panginoon. Siya ay naglingkod sa Panginoon. Siya ay sumunod sa Panginoon. Sabi ng Psalm 23 verse 1, it says, King David said, the Lord is my shepherd. Now, the word shepherd in Hebrew is ra'ah. Na ang ibig sabihin, the Lord is my ruler. The Lord is my teacher. The Lord is my friend.
Kapag shepherd mo ang Panginoon, siya ang ruler mo, siya ang teacher mo, siya ang friend mo. And the Lord is my shepherd, meaning we have a covenant relationship with Him. Si David, meron siyang covenant relationship kay Lord. Bakit? Kasi si David nagpasakop sa Panginoon. Siya'y naglingkod sa Panginoon. Siya'y sumunod sa Panginoon. At naranasan niya ang kasaganaan ng Panginoon sa kanyang buhay. In fact, si David ay isang hari sa kanyang kapanahunan at siya ang naging pinakamayamang hari sa kanyang kapanahunan. Walang digmaan na natalo si David. Bakit? Kasi ang presence ng Diyos kasama niya. Sinamahan siya ng Panginoon. Iningatan siya ng Panginoon. No, the word I shall not want, it is a declaration of trust and reliance in the Lord as the one who blesses us. Meaning, we have a covenant blessing with God. I shall not want. Hindi ka mangailangan. Bakit? Kasi meron kang covenant blessing kay Lord. Si Lord magbe-bless sa iyong buhay. Si Lord, hindi mo lamang siya shepherd, na meron kang covenant relationship sa Kanya, siya ang magbe-bless ng iyong buhay. Kaya ang ganda ng Psalm 23. Nung akin itong tiningnan, nung akin itong in-expound, nung akin itong inaral, praise the Lord. No? Ang dami ko pang nakita. It says, sabi niya, He makes me to lie down in green pastures. Ano ibig sabihin yon? That is the declaration of covenant provision. Covenant. You see, kay Lord, napakahalaga ng covenant eh. Ang covenant kay Lord, hindi niya sinisira. Ang sumisira lamang ng covenant, yung tao umaalis kay Lord. And that is why God wants you to come to Him, to serve Him wholeheartedly. Submit yourself to God's authority. Serve Him wholeheartedly. Sincerely obey Him. He will make you lie down in green pastures. Green pastures, no, talagang it means covenant provision to us. Another word is, sabi niya, He leads me beside the still waters. Ano ibig sabihin ng He leads me beside the still water? It is a declaration of His covenant of peace sa Kanya, sa atin. When God leads you beside still waters, it is because He has that covenant peace with you. Meron siyang tipan ng kapayapaan sa iyo. Ang mapayapang daloy ng tubig ay pagpapaunawa. Di ba, kapag napunta kayo sa probinsya, nakita kayo ng maliwalas na daloy ng tubig sa ilog. At kapag natabi ka doon, kahit sa dalampasigan, no, sa dagat, kapag yung tubig talagang still, yung water, talagang, then you will be at peace in the nature that God has created for us. That is the declaration of covenant of peace. When David said, He restores my soul, ano ibig sabihin nun? That is the declaration of covenant healing. Nire-restore niya yung kaluluwa natin. He restores my soul. Nire-restore niya yung mind. Kasi yung mind kasi natin, kung saan naglalakbayan. Yung mind natin, kung saan napupunta yan. Lalo pag napunta ka sa Facebook, ang dami mong makikita, naglalakbay yung isip mo doon. You see, He restores my soul, my mind, my will, my emotion. Ibig sabihin, that is the declaration of His covenant healing for us. Amen? Di ba kayo masaya? Kung masaya kayo, palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. When He said the word, He leads me in the paths of righteousness. Ano ibig sabihin nun? He leads me in the paths. Ginagabayan niya ako sa daan ng katuwiran. This is the declaration of His covenant direction of righteousness for us every day and throughout the year. Wow. He leads us. Ginagabayan tayo. Bakit? Kasi meron tayong covenant direction. No? Kaya nga pagka nagsabi tayo kay Lord, Lord, ano yung word mo? Actually, lahat ng word dito na binibigay na sa atin, ito yung word ni Lord. No, ito yung direction ni Lord sa atin. This will be your direction. That you have that covenant direction of righteousness, that you will live in righteousness every day and throughout the year. And He said, for His name's sake. Ano ibig sabihin yun? That is a declaration of the covenant power of His name. For His name's sake, for the glory of His name. Because we have that covenant power when we use His name to honor His name. For His name is
powerful. For His name's sake, meaning we have that covenant power to use the name of the Lord, to use the name of Jesus. And He said the word, even though, bagamat ako'y lumakad sa bangin ng lilim ng kamatayan. Ano ibig sabihin nun? No, minsan dumadaan tayo sa bangin ng lilim ng kamatayan. Minsan we experience near-death experience. Minsan may experience na parang, oops, muntik na ako doon Di ba? O kaya may nangyaring difficulties in buhay, may troubles in buhay. Bakit nangyayari yon? That is the covenant declaration. The declaration of the covenant purpose and plan of God. You know, sometimes dumadaan tayo sa valley of the shadow of death, sa mga near-death experiences, sa mga problema sa buhay natin, sa mga troubles sa buhay natin. For what purpose? Para maipaunawa sa atin, may layunin ng Diyos sa iyo. He wants you to be strong in the battle of this life. He wants you to grow spiritually whenever you face every temptation in your life. Though I walk in the valley of shadow of death, it is a declaration that God has a covenant purpose and plan for us. Ang buhay kay Lord, hindi yung puro nakahiga ka sa bed of roses, no? Dadaan ka sa mga, minsan dadaan ka din sa problema. At sa problema na yon, doon kanya pinapatatag, pinapalakas, ginagawa kanyang strong spiritually. Can we give Him the praise? Kaya ang keyword po dito, even though, kahit na, sabi niya, kahit na lumakad ako sa daan o sa lilim ng bangin ng kamatayan, kahit na may pagsubok sa buhay ko, kahit na may nagagalit sa akin, kahit na may mga tanong salita na masama sa kahit na, God has a covenant purpose and plan for me to be strong in the Lord. In the Lord. In Him. Praise the Lord. And He said the word, I will fear no evil. Ano ibig sabihin nun? That is the declaration of His covenant protection. When you declare, when you say the word, I will fear no evil, because you have that covenant protection. Hindi ka matatakot kahit na anong kasamaan ang dumating. Bakit? Kasi si Lord may covenant na ikaw ay kanyang poprotectionan. Iingatan ka ng Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Sasamahan ka niya. And that is the word, for you are with me. That is a declaration of His covenant friendship. Declaration of His covenant presence with us. Ang Diyos, mayroong pakikipagkaibigan, mayroong declaration ng covenant ng pakikipagkaibigan sa atin. Kaya sabi ng Bible, si Abraham naging kaibigan ng Diyos. And Jesus said in John chapter 15, magiging kaibigan ko kayo. Sabi ni Lord, bakit magiging kaibigan? Kayo ay kaibigan ko, sabi niya, and I will say to you what the Father has told to me. Bakit niya sinabi yun? Kasi meron siyang covenant sa mga nagpasakop, naglilingkod, at sumusunod sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tayo yon. Ikaw yon. Praise the Lord. You have that covenant friendship with the Lord. No? He is with us. You will fear no evil, for He is with us. And He said the word, your rod and your staff, they comfort me. That is the declaration of His covenant preservation of our life. Minsan, bakit napapalo ang bata? Pinipreserve siya para hindi siya maging mapagmataas. Minsan, may pagdidisiplina sa buhay natin, pinipreserve tayo ni Lord. That is the covenant preservation of God. Amen? Your rod, yung kanyang pamalo, yung kanyang tungkod, ito yung nagko-comfort sa. Kaya yung tupa, kapag ka nalilis ng daan, kasi nalilisan na ng tupa, tayo po ay sheep. Sheep tayo. Tupa tayo ng pang. Kapag nalilis yung tupa, meron siyang tungkod na may sima, sa dulo nun, merong parang ganon. No? Hindi ko alam kung ano yun eh. Yung parang kukunin siya hihilahin siya. At pagkatapos, may palo ng konti. At yung tupa naman ay sasabi ng, ganon na siya eh, no? So, ibig sabihin, pinipreserve siya para hindi siya. Kasi ang tupa, ang pinaka-dam, no, na hayop sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng lupa, tupa.
Pag sinabing dam, parang, parang, hindi niya alam ang gagawin niya. Kailangan niya na may shepherd siya. Kasi yung tupa, pagka nadapa, no? Hindi na siya makatayo. No? Kailangan niya may magtatayo sa kanya. Minsan yung iba tumatayo talaga, pero most of the time, may nagtatayo sa kanya para ma-preserve siya. And again, he said the word, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ano ibig sabihin nun? That is the declaration of His covenant faithfulness. No? Ang Diyos, ang Panginoon, ang shepherd natin, katulad ni David, si David, no, pinaghahanda siya ng Panginoon ng table sa harapan ng kanyang mga kaaway. Ano ibig sabihin, pinapakita ng Diyos yung kanyang covenant faithfulness, that God is faithful to His word. And He said the word, you anoint my head with oil. This is a declaration of His covenant anointing for us in the power of the Holy Spirit. Alam niyo yung tupa, no? Ang kanyang ulo, nilalagyan siya ng oil. Kasi hinaharas siya lagi ng mga insekto. No? Yung insekto pupunta sa mata niya, sa tenga niya, kaya nilalagyan siya ng oil sa ulo. Para yung insekto, hindi makapangitlog sa kanyang ulunan. Maalis yung mga insekto. The same with us. He anoint us. We have the anointing of the Holy Spirit para ang diablo hindi makapangharas sa ating kaisipan. We are protected by the anointing of the Lord. And it says, my cup runs over. Yung aking lalagyan ay inaapawan. That is the covenant of overflowing abundance. When you submit yourself to God, you serve God with all your heart, you sincerely obey the Lord completely, you will experience this, mga kapatid. Your cup will run over, cup runs over, and then you will experience the covenant. Actually, ang abundance is His covenant. Everything God does is based on His covenant. Lahat ng ginagawa ng Diyos nakabase sa kanyang covenant. Kaya nung sinabi niyang, incline your ear, come to me, hear me, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. The sure mercies that I have promised and shown to David, the same with you. This is everlasting covenant. This is everlasting protection and abundance from God. And when He said the word, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That is a declaration of covenant favor from God. That throughout your life, surely His goodness and His mercy shall follow you. No, yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kahabagan, susunod sa iyo. That is His covenant favor. Kaya may favor ka. May favor tayo. May favor ka mula sa Panginoon because you serve Him, because you submitted yourself to Him, you serve Him, you sincerely obey Him. And I shall dwell in the house of the Lord. This is the declaration of covenant partnership to remain always in the atmosphere of His presence. Can we give Him the praise? I will dwell in the house of the Lord. In other words, I will dwell in the presence of the Lord. House of the Lord speaks about, it means the presence of the Lord. Whenever there is the house of the Lord, it shows us, it symbolizes the presence of God. It symbolizes partnership with God to remain always in the atmosphere of His presence. And He said the word forever. And that word forever, that is a declaration of the everlasting covenant with God. Ang ating relationship kay Lord, forever. Pakisabi sa katabi mo, meron forever. Ang forever natin na kay Lord. Amen? Amen? At ang forever nyo po ay yung katabi ninyo, kaharap nyo. Whether we like it or not, magsasama tayo forever. Amen? Forever. Kaya pakasabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Kasi tayo ay forever. Amen. Praise the Lord. And I will close on this. John chapter 10 verse 27. Jesus said, my sheep hear my voice. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
Ang aking mga tupa, nakikinig ng aking tinig, at kilala ko sila. Kilala ng Panginoon ang kanyang mga tupa, and they follow me. When Jesus said, they hear my voice and they follow me as my covenant disciples. As followers of Jesus, as sons and daughters of the Lord, as believers, we are covenant disciples of Jesus. And Jesus said in verse 28, and I give them eternal life. Eternal life is with you. Eternal life is with us, and they shall never perish. Those who hear and follow Jesus, they will never perish. Kaya sabi niya, Shema, Shema. Diba? Pag hindi ka na sumunod sa Kanya, Shama, Shama. Magiging masama ang buhay. And Jesus said, I give them eternal life and they shall never perish. Those who hear His voice, those who follow Him, neither shall anyone snatch them out of my hand. Walang sino man ang makapag-alisay sa kamay ni Jesus. The more na ikaw ay nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Mawawala lamang ang isang tao sa kamay ng Diyos kapag yung taong yon hindi na nakikinig at hindi na sumusunod. Hebrews 10:31, the very worst thing that can happen to a man or woman is to fall into the hands of the living God. Bakit nahulog? Bakit nawala sa kamay ng Diyos? Kasi hindi na sila nakinig, hindi na sila sumunod. Hindi na sila nagpasakop, hindi na sila naglingkod, hindi na sila sumunod. Mga kapatid, kung nais nating mamuhay ng masagana, yan ang nais ng Diyos sa atin talaga. Maging masagana. Manatili tayo doon sa Kanya. Mamuhay tayo na nagpapasakop, naglilingkod, at sumusunod sa Kanya. Let's pray. Lord, thank you so much for your word, for your message for us. And we give you all the praises and honor for the blessing of your word. Thank you so much, Lord. We love you, Lord. We honor you. Salamat, Panginoon. Habang ang mga uloy na kayo ko, mga matay na kapikit, again, ibinibigay natin ang pagkakataon nito sa mga narito, umaten sa church na to, pero wala ka pang personal covenant relationship kay Jesus. Jesus wants to have a personal covenant relationship with everyone. Nais niya yon sa bawat isa. He loves you. He gave His life for you. He died on the cross. He shed His blood for the forgiveness of your sins. Pag pinatawad ka, ito yung pinakamagandang buhay. Pag nilinis ka, itong pinakamasayang buhay. Maghari si Jesus sa iyong puso. Habang ang mga uloy na kayo ko, mga matay na kapikit, kung nais mong tanggapin si Jesus, taas mo lang yung kanang kamay. Nais mo, Panginoong Jesus, maghari ka sa akin puso. No? Gawin mo yan. At sumunod ka lamang sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, mula sa iyong kinaupuan, sa iyong kinalalagyan, sabihin mo, Panginoong Jesus, nais ko po magkaroon ng personal covenant relationship sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa iyong pagpapatawad at paglilinis sa akin. Baguhin mo ako, Panginoon, at tulungan mo akong maunawaan ko ang Biblia, ang iyong salita sa aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen. Just want to pray, Lord, thank you so much for these people who prayed the prayer of receiving you, Lord, as their personal Lord and Savior, for them to have that covenant relationship with you. Bless them indeed, Lord. Lay your hands upon them and enlarge their boundaries. Keep them safe away from evil. In Jesus' name, amen.